sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, makikita si Sect Master Tai Hua na may malalim na ngiti at bakas ng kasiyahan sa mukha. Worry kontento sa kanilang pagbabalik sa sekta na ng dala, mga martial techniques manuals na kanilang nabili. Samantala, si Su Changyu ay bahagyang nakamasid. Pinapansin ang bawat kilos ni Sect Master Tai Hua, may halong pagtataka sa kanyang mga mata. Hindi nagtagal, mariing nagtanong si Su Changyu, bahagyang nakakunot ang noo, Master, hindi ba kayo bibili ng kahit ano para sa inyong sarili? Napalingon si Sect Master Tai Hua, may bahid ng pagtataka sa ekspresyon. Ano pa ba ang bibilhin ko? Tugon niya, bago mapapikit at tumawa ng banayad, saka mariing nagsalita na puno ng kumpiyansa, isa na lang akong lumang kalansay, basta't kayo at ang sect ay nasa mabuting kalagayan, iyon na ang pinakadakilang kaligayahan ng inyong master. Napakunot ang noo ni Su Changyu, at may bahid ng inis sa tinig ng sumagot, Master, ang kadiri niyo ngayong araw. Agad na lumingon si Sect Master Tai Hua, namumula ang mukha sa galit, lumayas ka sa harap ko. Sanggal niya. Bago pa dagdagan ng mariing tinig, ikaw, binibigyan kita ng 7 araw para matutunan ang pundasyon ng River Sword Technique, kung hindi, ipagbabawal kitang magyabang ng 1 taon. Napataas ang kilay ni Su Changyu, puno ng pagtataka, ako, matututo niyan? Sa isang iglap, mabilis na binatukan ni Sect Master Tai Hua si Su Changyu. Hindi ba malinaw, kung ibibigay lang natin ang manual kay Little Yeping, para saan pa tayo? Mariin niyang wika, halos nagngangalit ang ngipin, paano pa ako magmumukhang master kung ganun, bilisan mo at aralin ang pundasyon, introductory volume lang yan, kahit sinong may utak kayang gawin yan, pagkatapos, magpanggap ka na parang master at turuan siya, sa mga susunod na araw, gamitin mo muna ang mga mumurahing librong ito mula sa mga kalye para malibang siya, lokohin mo muna siyang basahin ang mga yan. Sa puntong ito, kumipot ang mga mata ni Su Changyu, nakataas ang noo, at mariing wika habang mahigpit na hawak ang supot ng kanilang pinamili, sa galing ng batang yun, sa tingin mo ba may matututunan siya sa mga mumurahing librong ito? Malakas na tumawa si Sect Master Tai Hua, hawak ang tiyan sa sobrang tuwa, ha ha ha, Su Changyu, seryoso ka ba? Sabay turo sa kanya, sabi ko na nga ba, binigyan ka na ni Little Yeping ng trauma, sa tingin mo ba ang 4 Seasons Sword Technique mo ay galing lang sa isang tindahan sa kalye, nagbibiro lang ako. Patuloy ang kanyang pagsasalita, habang makikita ang isang lalaking iskolar na seryosong nakatitig sa scroll na sinusulatan, kahit karamihan sa mga manual mula sa mga kalye ay may halong batayan sa totoong teknik, kadalasan ay kathang-isip lang ang mga yan, parang fanfiction, hindi yan mga tunay na cultivation manuals. Alam mo ba ang kaibahan ng isang kathang pag-ibig sa totoong kasaysayan? Itinuro niya ang mga librong kanilang nabili, tingnan mong mabuti ang mga ito. Alin ba rito ang mukhang tunay na teknik, bagay lang yan para malinlang ang isang baguhang gaya ni Little Yeping. Nakataas ang kilay ni Sect Master Tai Hua habang mariing tumugon, may halong pang-aasar sa tinig, nagbibiro lang ako tungkol doon, paano mangyayari yun, ang totoo, balak ko lang ilagay ang mga yan sa Scripture Pavilion para mapuno ang mga estante, kung sakaling magawi doon si Little Yeping balang araw, baka mabuking pa tayo. Dagdag pa niya, puno ng kumpiyansa, maghahanap ako ng ibang paraan para sa 2nd at 3rd junior brothers mo. Sumilay ang pilyong ngiti sa labi ni Sect Master Tai Hua, saka tumawa ng malakas, nakakatawa, maiintindihan ang mga kalat mula sa mga tindahan sa kalye, anong imahinasyon yan, ha ha ha, iniisip ko pa lang, ngumisi siya, may hamon sa tinig, kung may makakaunawa talaga mula sa mga kathang walang kwenta na to, ako mismo, si Tai Hua, kakainin ko lahat ng librong to, lilinisin ko hanggang sa huling pahina. Sa sandaling yun, hinaplos ni Su Changyu ang kanyang baba, mariing nagtanong, paano kung lokohin ulit natin si Little Junior Brother para makakuha ng isa pang painting, dagdag pa niya, seryoso ang mukha, sa ganung paraan, masosolusyonan na ang teknik para kina 2nd at 3rd Junior Brothers. Bago sumagot, malalim na bamantong hininga si Sect Master Tai Hua, seryoso ang ekspresyon, iniisip ko na rin yan, pero niloko na natin siya minsan para sa kapakanan ng sect. Kung gagawin pa natin ulit, baka makalimutan ko na ang tunay nating layunin at tuluyan ko na siyang ituring na parang gatasang baka. Ipinikit niya ang mga mata, saka nagpatuloy, pero kung iisipin sa ibang anggulo, isang painting lang mula kay Yeping, mas hihigit pa sa daan-daang taon ng pagsisikap ng sect natin, kailangan ng pera sa lahat ng aspeto ng pag-unlad ng sect, napakahirap pumili. Biglang dumilim ang kanyang mukha, worry sumakit ang tiyan, at mariing wika,
kaya ayoko sa mga moral na dilemang ganito. Nakakainis, sobrang nakakainis, dagdag pa niya, may inis sa tinig, huwag muna nating isipin to ngayon, pag-iisipan ko na lang ulit, kalimutan na muna. Mariin niyang idinugtong habang nakakunot ang noo, pag-usapan na lang natin ang ibang bagay, sa susunod na 2 buwan, kailangan mong turuan siya ng maayos sa daan ng espada, plano kong isali siya sa Qingzhou Sword Dao Assembly. Natigilan si Su Changyu, nanlaki ang mga mata sa gulat, ang Qingzhou Sword Dao Assembly, seryoso ka? Agad siyang nataranta, itinaas ang mga kamay sa harap, at mariing wika, puno ng pag-aalala, Master, huwag kayong padalos-dalos, kahit napakabilis ng pag-unawa ni Little Junior Brother sa espada, wala pa siyang naipon na internal energy, puruan niyo lang, walang laman, yun ang Qingzhou Sword Dao Assembly, doon, pwedeng mamatay ang mga kalahok sa laban, huwag kayong padalos. Dito, tila bumalik sa alaala ang isang tagpo, si Su Changyu, nakatayo sa gitna ng malamig na hangin, kasama ang iba pang cultivator mula sa iba't ibang sect na sumali noon sa paligsahan. Minsang lumahok si Su Changyu sa Qingzhou Sword Dao Assembly, halos lahat ng pinakamahuhusay na kabataang talento ng Qingzhou ay naroon, sa simula, naroon lang siya para punan ng bilang, ngunit sa tulong ng isang swerte na tila laban sa langit, paulit-ulit siyang nakalusot sa pamamagitan ng mga bay, hanggang sa makapasok siya sa top 500. Sa sandaling yun, dahan-daang tumalikod si Sect Master Tai Hua, at sa tinig na mabigat at puno ng babala ay mariing wika, sa ngayon, si Ye Ping ay parang isang sanggol na nakabisado ang pinakamahirap na teknik sa pakikipaglaban. Kung ipapadala ko siya roon, para ko na rin siyang itinulak sa kapahamakan, kasabay ng mahigpit na pagkuyom ng kamao. Idinugtong pa niya, hindi mo pa nauunawaan, ipapaliwanag ko sa tamang oras, tandaan mo, huwag mong ipagsasabi ito sa mga nakababatang kapatid natin sa sekta, sabihin mo na lang na nabawi ko ang perang nawala sa akin dahil sa panlilinlang, wala ka ng ibang babanggitin, malinaw ba? Nang marinig ito, hindi na nagtanong si Su Changyu, sa halip, mariin siyang tumango, tinatanggap ang bigat ng bilin ni Sect Master Tai Hua. Lumipat ang eksena sa likurang bangin, malamig ang simoy ng hangin at may dalang amoy ng dapit hapon, habang ang langit ay naglalaro sa pagitan ng kahel at lila, sa gilid ng bangin, isang figure ang nakatindig, nakatutok sa kanyang pagsasanay, si Ye Ping, nakapako ang tingin sa espada, ay nagpakawala ng sunod-sunod na malilinis at tiyak na hiwa, bawat galaw ay sinasabayan ng kumikislap na gintong liwanag mula sa talam, tila sumasayaw sa hangin at humahati sa katahimikan. Nang masilayan ito, napahawak sa bibig si Su Changyu, mga mata ay namumuo ang luha, mahina siyang bumubulong, sandali lang akong nawala, at natutunan na niya ang momentum ng espada, nakakapanibugho ng labis. Pinilit niyang ayusin ang sarili, huminga ng malalim, at mahina akong nagtanong, kumusta ang pagsasanay mo, Ye Ping? Agad tumigil si Ye Ping, humarap sa direksyon ni Su Changyu, at may bahid ng pagkamangha sa tinig ay nagsabi, panganay na nakatatandang kapatid, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Tumindig ng tuwid si Su Changyu, taas noong tumitig, at kalmadong nagtanong, hindi ka ba nababagot sa paulit-ulit na pagsasanay ng espada? Lumapit si Ye Ping, may ngiting masigla, at masayang tumugon, kung sasagat sa panganay na kapatid, araw-araw akong umuusad, kaya't hindi ito nakakabagot. Napangiwi si Su Changyu, tila may kumurot sa kanyang sikmura, sa isip niya ay mariing bulong, araw-araw umuusad, at habang pinapahid ang pawis sa noo, idinugtong pa sa sarili, pakinggan mo siya, tao ba ang magsasalita ng ganyan? Sa sandaling yon, may pagtatakang tanong si Ye Ping, panganay na kapatid, bakit mo na itanong? Mahina ang sagot ni Su Changyu, nakahalukip-kip ang mga braso, wala naman, naisip ko lang, kung nababagot ka, maaari kitang bigyan ng isa pang manual para magkaroon ka ng bagong kabateran. Parang biglang sumiklab ang apoy sa mga mata ni Ye Ping, masigla siyang lumapit kay Su Changyu, dahilan para mapelang ito, at masiglang sambit, panganay na kapatid, nababagot ako, sobra akong nababagot. Sa loob-loob ni Su Changyu, habang pinagmamasdan ang masiglang mukha ni Ye Ping, ay lihim niyang iniisip, isang marka lang ng espada mula sa panganay na kapatid, at nakayanang maunawaan ang isang teknik ng espada. Sa puntong yun, kumikislap sa gintong liwanag ang mga mata ni Ye Ping, tila nag-aalab sa sobrang pananabik at galit, sa loob-loob niya, masiglang bulong na puno ng determinasyon, kung bibigyan niya ako ng cultivation manual, aabot ako sa langit. Sa mismong sandaling yun,
Iniabot ni Su Changyu ang isang martial technique manual, mabilis naman itong kinuha ni Ye Ping, hindi inaalis ang tingin sa hawak na aklat, mariin at mabagal na wika ni Su Changyu. Narito, ang manual na ito ay tinatawag na Primordial God Demon Art. At doon, tumambad ang kahanga-hangang pabalat ng manual, mabigat ang dating, tila may dalang alamat, at malinaw na nakaukit ang pamagat, Primordial God Demon Art. Nang masilayan ito, biglang dumilim ang ekspresyon ni Ye Ping, sa kanyang isipan, mariin niyang iniukit, Primordial God Demon Art, kung hindi ito isang walang kapantay na teknik, paano nito nagawang ipanggulan ang sarili sa mga Diyos at demonyo? Sumilay ang isang ngising may halong paghamak sa kanyang labi, at nagpatuloy siya sa lihim na pagwiwika, ito, kung hindi ito isang sekta ng nakatagong mga maestro, ano pa kaya? Sa sandaling yun, mahinaong nagsalita si Su Changyu, kalmado ang tinig, maliit na nakababatang kapatid. Ito ay isang teknik sa pagpapatibay ng katawan na natagpuan ko sa isang sinaunang guho. Hindi ko alam ang tunay nitong pinagmulan, idinugtong pa niya, sabay bahagyang taas ng kamay. Ngunit para sa mga kultibador sa ating panahon, hindi sapat na puro espada lamang ang pagtuunan, kailangang sabayan ito ng pagpapatibay ng katawan at paglinang ng diwa. Pagkatapos, nag-cruise ng mga braso si Su Changyu at seryosong nagpatuloy, nalampasan mo na ang pinakamainam na panahon para sa spirit cultivation, at napakahina ng iyong spiritual roots. Mas makabubuti kung sa pagpapatibay ng katawan ka muna mag-focus, ang isang malakas na katawan na sinasabayan ng iyong pag-unawa sa sword daw ay tiyak na hindi magpapahuli sa isang spirit cultivator. Ngunit sa loob-loob niya, tinaakpan niya ang mukha na parang batang inagawa ng candy, mariing iniisip, Diyos ko, ano ba itong pinagsasabi ko? Nahihiya ako sa sarili kong kalokohan. At may inis na dagdag, sino bang matinong tao ang pipili ng body refinement kung pwede naman ng spirit cultivation? Maya-maya, mahinaong wika ni Su Changyu bilang pamamaalam, kung wala ka ng ibang kailangan, aalis na ako, pag-aralan mo itong mabuti. Agad tumango si Ye Ping, bakas sa mukha ang matinding determinasyon. Habang papalayo, mariing bulong ni Su Changyu sa sarili, kailangan ko nang umalis, kailangan ko nang umalis. Kung patuloy kong pag-uusapan ang walang kwentang librong ito mula sa tabi-tabi, tiyak mabubuking ako. At sa isip niya, may matatag na panata, kapag natutunan ko na ang mga batayan ng River Sword Technique, babalik ako at magpapakitang gilas ng todo, plano, matagumpay ang plano, kasabay nito, bahagya siyang ngumisi. Nang gabing yun, makikita si Ye Ping sa gilid ng bangin, walang patid sa kanyang masigasig na pagsasanay sa kasanayan ng espada. Bawat hampas ng talam ay humahati sa hangin, at sa bawat galaw ay mariin niyang isinisigaw, Primordial God Demon Art. Pagkatapos, sumilay sa kanyang labi ang isang ngising may halong paghamak, at sa tinig na puno ng pananabik ay bulong niya sa sarili, sa pangalan pa lang, napakaastig at napakaangas na, ang simpleng Four Thunder Sword Technique ay walang sinabi, nakakabaliw na ang pananabik ko. Idinugtong pa niya, habang mahigpit na hinahawakan ng espadang kumikislap sa gintong liwanag. Gustong-gusto ko nang magsimulang magsanay ngayon din, pero kapag nag-aaral, dapat buo ang puso at isip, hindi hati ang atensyon. Patuloy siyang nagsalita, habang ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa bughaw na kulay. Sa ganitong pagkakataon, kailangan kong magpigil, manatiling matatag, uunahin kong patatagin ang Four Thunder Sword momentum bago ang lahat, hindi ako dapat magpadalos-dalos. Kinaumagahan, sa malayo ay tanaw ang tahanan ni Su Changyu sa tuktok ng mataas na batuhan. Doon, makikita si Su Changyu na nakaupo sa lupa, seryosong nakatutok sa pagbasa ng isang martial technique manual. Habang patuloy sa pagbabasa, unti-unting dumidilim ang kanyang ekspresyon, tila ba hindi niya maunawaan ang kahit isang linya ng kanyang binabasa, kasabay nito, mariin niyang ibinulong sa tinig na puno ng inis, habang ang mukha'y parang maltong nawala ng pag-asa. Anong gagawin ko? Wala akong maintindihan kahit kaunti, hindi ba't sabi mo kahit sinong may utak ay kayang gawin ito?